Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng bibingkang malagkit with jackfruits. At ito po ang ating mga kailangan. Sa paggawa ng bibingka, kailangan po natin ng glutinous rice, coconut milk, light brown sugar, then langka. At para naman doon sa pang-topping natin dito sa bibingka, kailangan po natin ng dark brown sugar at coconut milk. Kung wala naman itong dark brown sugar, pwede rin tayong gumamit ng light brown sugar. Kailangan din po natin dito ng water. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating bibingkang malagkit with jackfruits. Okay, medyo matagal lang pong gawin ito, kaya umpisahan na po natin. Then ngayon, ang una po nating gagawin, gagawa muna tayo ng topping. So itong coconut milk, ilagay po natin dito sa isang cooking pot. Then ilagay po natin itong dark brown sugar. Ito po ay lulutuin natin hanggang sa mag-thick siya. So, para po tayong gumagawa dito ng coconut jam o yung matamis na bao, hihintayin natin ito hanggang sa lumapot itong ating pang-topping doon sa ating bibingka. Ngayon, nag-uumpisa ng lumapot o mag-thick itong ating pang-topping doon sa bibingkang malagkit. Okay, itutuloy lang natin yung pagluluto hanggang sa makuha natin yung tamang texture. So, medyo malabnaw pa to. Itutuloy-tuloy lang natin. Ngayon, pagkaraan po ng 30 minutes. So, palagay ko yung okay na ito. Ang gagawin lang natin, aalagaan po natin ito ng halo habang niluluto natin para hindi siya manikit. So, palagay ko ito na yung tamang texture. So, i-turn off na po natin yung heat. Then ngayon, gagawa po tayo yung bibingkang malagkit. Okay. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, lulutuin na natin yung malagkit o yung bibingka. So, ang ginawa ko lang dito sa malagkit na bigas, ibinabad ko ng 30 minutes dito sa tubig. Pero aalisin din natin yung tubig na ito. Lagay lang natin sa strainer para ma-drain. Okay, ang gagawin po natin, itabi muna natin ito. Then, meron tayo ditong medyo malalim na wok o yung kawali. Then, dito po, ilalagay natin yung ating coconut milk. So, 2 cans of coconut milk. Itong gagamitin ko dito. Then, dito po, mag-a-add tayo ng butter. Okay, then lulutuin po natin ito. Hintayin lang natin kumulo itong coconut milk. Then, ngayon po, kumukulo na itong gata. Ang gagawin natin, maglagay lang tayo ng salt. Konting salt. Then, dito po, ilalagay na po natin yung malagkit. Then, ngayon, dito po tayo medyo magtatagal kasi hihintayin nating maluto yung malagkit na bigas. Kailangan matuyo itong gata. So, aalagaan natin ang halo para hindi po manikit doon sa kawali. Okay, itutuloy lang po natin ito hanggang maluto itong bibingka. Okay, then ngayon, nakikita natin, natutuyo na yung gata at medyo luto na itong malagkit.
So, ang gagawin po natin, before na tuluyang matuyo yung gata at lumambot yung malagkit, ilagay na po natin itong sugar. So, ito po ay hindi dapat isinasabay doon sa gata sa umpisa kasi magtatagal yung malagkit na bigas bago maluto. Okay? Itutuloy lang po natin ito hanggang tuluyang matuyo yung gata. Then dito, ilalagay na po natin itong jackfruit. So, itong langka, minatamis na po ito. Kaya sa huli ko nilagay. Kasi kung isasabay natin ito mula sa umpisa, dudurog yung langka. Kasi minatamis na itong langka. Okay, itutuloy lang natin ito hanggang tuluyan ang maluto itong bibingkang malagkit. Okay, din ngayon, palagay ko po luto na itong ating malagkit. So, makunat na siya at medyo mahirap nang haluin. Natuyo na yung gata. Then, ang gawin po natin, i-turn off na natin yung heat. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, so narito yung bibingka, yung malagkit. Then, narito naman yung ating pang-topping na ginawa. Then, dito po natin i-bake. Ang gagawin lang natin, i-rub lang natin ito ng butter. Kung meron kayong oil nung latik, pwede rin yun, mas maganda yun. Isalin po natin dito itong niluto nating malagkit. Ayusin natin dito sa kabuuan itong baking pan. Then, pantayin lang po natin. Okay. Then, narito yung ginawa nating topping. Lumamig na siya, kaya medyo nag-take pa siya ng konti. So, ibubuhos po natin dito sa ibabaw nitong ating bibingkang malagkit. Spread po natin evenly. Then, ang gagawin po natin dito, i-bake natin ito sa 190 Celsius. Kaya kailangan painitan na natin yung oven. Okay, then ngayon, mainit na itong oven. So, i-bake natin ito sa umpisa, mga 20 minutes. Then, i-check natin after 20 minutes. Kailangan kasi mag-firm yung topping niya. Okay? So, maghintay na lang tayo. After 20 minutes, i-check natin. So, ganito lang ang naging itsura niya. Hindi pa ito pwede. Okay. I-bake ulit natin ng another 20 minutes. Ngayon po, pagkaraan ng 20 minutes ulit, i-check natin. So, palagay ko okay na po ito. So, halos 40 minutes na binibake natin ito. Ang gagawin po natin ngayon, i-broil natin. Okay, ilagay po natin ulit dito sa oven.
i-broil natin ng mga 5 minutes. Okay. Then, pagkaraan ng 5 minutes na ma-broil, so, konti pa, ilagay pa natin. I-broil ulit natin ng 3 minutes. Then, pagkaraan po ng 3 minutes ulit, check natin. So, palagay ko okay na po ito. So, ang gagawin natin, hanguin na po natin. Then, ngayon, narito na po yung ating bibingkang malagkit after na nahango natin sa oven. Kaya lang, sobrang init nito. Yan, kumukulo-kulo pa. So, hintayin po muna nating mag-cool down before nating i-serve at kainin. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin o pagkakagawa natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!